ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Lahat po ng mga ka-music nationwide at worldwide. Good morning! Araw po ng Martes, December 5, 2023, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, kasado na ngayong araw. Pag-ako ng IC sa pagkapasabog sa Mindanao State University, binibiripika pa ng AFP. Bangsamoro Police, mayroon ng persons of interest sa pagsabog sa Mindanao State University. Vice President Sara Duterte, tinawag na agreement with the devil ang joint statement ng gobyerno sa NDFP. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalawig ang termino ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. hanggang March 31, 2024. Ilang barko ng Philippine Coast Guard dideploy sa bahagi ng Julian Felipe Reef dahil sa namataang 135 na Chinese militia vessels. Sa Metro News naman, ilang bahagi ng NCR, Laguna, Bulacan at Quezon mawawala ng kuryente simula ngayong araw hanggang December 10. Professional News, 7 biktima ng pambobomba sa Mindanao State University sasailalim sa operasyon dahil sa tinamong pinsala. Sa International News, isang lalaki sa New York, walang habas na pinagsasaksakang 4 na miyembro ng kanyang pamilya. Sa atin naman Sports Alert, Indiana Pacers at Boston Celtics unang sasalang para sa kauna-unahang in-season tournament knockout game ng NBA. At sa showbiz balita, cryptic post ng kapatid ni Catherine Bernardo kaugnay sa karma, usap-usapan ng mga netizens. Sa atin naman balitang kakaiba, tortoise na mula sa isla ng St. Helena, kinilala ng Guinness World Record bilang oldest living land animal sa edad na 191. Alas 6:38 po ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na po kaninang alas 6 ng umaga ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at 20 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Matatapyasan naman ang 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod ng patuloy na paggalaw ng presyo nito sa world market. 774 Balita Ngayon. Bini-verify ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na Islamic State militants o ISIS ang nasa likod ng pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo kung saan 4 ang kumpirmadong nasawi habang hindi naman bababa sa 4 na po ang nasugatan. Mahabatid na isa-isang mensahe. Inamin ng ISIS na sila ang responsable sa pagsabog sa MSU. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, tinitingnan din nila ang posibleng pagkakasangkot ng Dawla Islamia Maute Terror Group sa insidente. Inihayag ni Trinidad na nakikipagtulungan ng militar sa Philippine National Police sa pagtukoy sa bomb signature na makatutulong sa pagtunton sa mga responsable sa pagpapasabog. Sinabi pa nito na naka-heightened alert na ang AFP upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapabilis ang pagdakip sa mga salarin. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, mayroon ng persons of interest ang Bangsamoro Police na naganap na pagsabog sa isang gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Ayon kay Bangsamoro Police Regional Office Chief Police Brigadier General Alan Nobleza, isa sa mga sinisilip nilang persons of interest ay mula sa local terrorist. Inihayag ito ni Nobleza kasunod na naging pag-ako ng Islamic State o ISIS sa pambobomba. Tumanggi naman si Nobleza na ibahagi ang pangalan ng mga itinuturing nilang persons of interest upang hindi maapektuhan ang isinasagawang investigasyon sa insidente.
Samantala, sinabi naman po ni BARM spokesperson Nagib Sinarimbo na may bomb threat messages na kumalat kagabi ng Sabado bago ang pagsabog sa MSU. Sinabi ni Sinarimbo na nakasaad sa text messages na may gagawing pagpapasabog ngunit hindi tinukoy kung saang lugar ito mangyayari. 774 Balita Ngayon. Hindi maituturing na suicide bombing gaya ng naganap sa isang katedral sa Olosulu noong 2019 ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University noong linggo. Ayon kay Attorney Nagib Sinarimbo, tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM, na all accounted at natukoy na ang mga nasawi sa pagsabog sa MSU kaya kumpirmadong hindi ito suicide bombing. Sinadyaan ng itinanim at pinasabog ang bomba sa loob ng gymnasium sa Mindanao State University habang nagsasagawa ng isang misa. Sinabi pa ni Sinarimbo na sa ngayon ay 4 na ang kumpirmadong patay, 7 ang ginagamot sa ospital habang hindi bababa sa 4 na po ang nagdamo ng minor injuries. 774 Balita Ngayon. Alas 6:41 po ng umaga, si pa naglalagab live na balita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpahayag po ng pagtutol si Vice President Sara Duterte sa naging agbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagbibigay ng amnestiya sa ilang grupo po ng mga rebelde bilang bahagi ng peace initiatives ng administrasyon. Sa statement ay nilabas ang pangalawang Pangulo kasabay ng ika-5 founding anniversary ng NTF-ELCA kahapon. Sinabi nitong hindi na mabilang ang mga nagbuwis ng buhay upang protektahan ang mga komunidad. Iginiit pa ni VP Sara na hindi maibibigay ng pagkakaloob ng amnestiya sa mga teroristang grupo ang hinihiling ng pamilya ng mga biktima na hustisya. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Kasabay nito, tinawag din ni VP Sara na agreement with the devil ang naging joint statement ng gobyerno at National Democratic Front sa Oslo, Norway. Binigyan din ni VP Sara na gagamitin lang ng NDFP ang naturang kasunduan sa pagtraidor sa pamahalaan at panlilinglang sa taong bayan. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Yan po si Vice President Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang PNP Chief. Sa liham ng Pangulo na naka-address kay Acorda, nakasaad na mananatili ang hepe ng PNP sa posisyon hanggang March 31, 2024. Ipinagbigay alam din ng Pangulo kay DILG Secretary Benher Abalos ang pagpapalawig sa termino ni Acorda. Batay sa Executive Order No. 136 Series of 1999, may kapangyarihan ng Pangulo na aprubahan ng ekstensyon sa serbisyo ng lahat ng presidential appointees gaya ng PNP Chief kahit palagpas na ito sa retirement age. 774 Balita Ngayon. Nagpadala na po ang Pilipinas ng Coast Guard vessel sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea bilang pantapat sa namataang 135 na Chinese Maritime Militia vessels doon.
Ayon kay National Security Council Director General Jonathan Malaya, bagamat hindi na bago ang pagdagsa ng Chinese vessels sa lugar, nakakaalarma pa rin ang kanilang bilang dahil ito na ang pinakamaraming Chinese vessels na namataan sa West Philippine Sea. Dahil dito nagpasya na ang National Task Force West Philippine Sea na ipaalam sa publiko ang swarming incident na ito. Sinabi rin ni Malaya na pinagting na ang maritime domain awareness sa pamamagitan ng pagpapadala ng puwersa ng Pilipinas sa lugar upang ipakita ang protesta at pagtutol sa ginagawa ng China. 774 Balita Ngayon. Maring itinanggi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang alegasyon na nagmula sa Senado ang source ng nag-leak na impormasyon na gumastos ng 1.8 billion pesos sa kanyang mga biyahe si ang Speaker Martin Romualdez ngayong taon. Batay sa akusasyon ng broadcaster na si Jeffrey Celis na mula sa isang empleyado ng Senado ang impormasyon na kanyang ibinahagi na umabot sa bilyones ang halaga ng travel expenses ni Romualdez. Giit ni Zubiri, wala siyang nalalaman na mayroong empleyado ng Senado ang naglabas ng impormasyon sa sinumang reporter kaugnay sa mga usapin o issue sa Kamara. Sinabi pa ni Zubiri na hanggat walang pinapangalanan si Celis na Senate employee na nagbigay sa kanya ng impormasyon ay walang dahilan para paniwalaan ito. 774 Balita Ngayon. Aabot po sa kabuuang 150 billion pesos ang kailangang isauli ng Meralco sa mga consumer nito kung pagbabatayan ng recomputed weighted average cost of capital o yung tinatawag po na WACC. Ayon kay dating Energy Regulatory Commissioner Alfredo Non, sa kanyang pagkukwenta dapat i-refund ng Meralco sa kanilang customers ang 2,700 pesos kada buwan para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour o kilowatt per hour kada buwan, 9,500 pesos bawat buwan naman sa mga may konsumo ng 300 kilowatt per hour kada buwan, 15,500 pesos kada buwan para sa mga may konsumo ng 400 kilowatt per hour kada buwan at 51,000 pesos sa mga may konsumo ng 1,000 kilowatt hour o mahigit kada buwan. Naisumite na ni noon sa ERC ang kanyang proposed computation. Sakop niya ng computation ng bagong rates sa dapat singilin ng Meralco sa mga customer kapag natapos na ang refund. Sinabi ni noon na nararapat ang refund dahil naniningil ang Meralco ng 1 peso and 47 pesos per kilowatt hour kahit ang provisional authority rate ay nasa 1 peso and 38 pesos per kilowatt hour. 774 Balita Ngayon. Ipinagutos na ni Land Transportation Office o LTO Chief Bigor Mendoza ang paglalagay ng mga priority lane sa pagpaparehistro ng mga sasakyang expired na ang rehistro ng hindi bababa sa 1 taon. Ayon kay Mendoza, bahagi ito ng Upland Balik Rehistro B-Road Ready na naglalayong himuki ng 24.7 milyong motorista na mag-renew na ng kanilang rehistro. Mga batid na kasalukuyang nagsasagawa ang LTO ng mga agresibong law enforcement operation sa pamamagitan ng no registration, no travel policy kung saan ang mga mahuhuli na sasakyang may expired na lisensya ay papatawan ng matinding parusa na may kasamang 10,000 pesos na multa. 774 Balita Ngayon. 11 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Balita naman tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para makapaganda sa lindol. Detalye po ihahatid ni Rhea Mamogay. Magtutuloy-tuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mas makapaghanda ang mga Pilipino sa lindol. Ayon kay PCO Secretary Chiloy Garafil, nangangako ang Pangulo na magtutuloy-tuloy ang paghahanda para sa lindol. Sa panayam kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom Jr., sinabi nito na ang mga nakaraang lindol ay nagpapakita ng kahalagahan para sa pagsasagawa ng drills at matiyak na ang mga structures ay earthquake resilient. Paalala rin ni Solidom sa mga Pilipino na manatiling kalmado at palaging alalahanin ang immediate response kapag may lindol. Ito ay ang duck, cover, and hold. Ito, Surya Mamogay, Sunan DWWW74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamogay. 774 News Report. News Report. Senado humingi na po ng briefing sa mga law enforcement agencies patungkol sa nangyayaring bombing incident sa Marawi. Narito ang report mula kay Conde Bata. Conde.
Humiling na ang mataas na kapulungan ng Kongreso ng briefing sa mga otoridad hinggil sa pambobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City kung saan 4 ang nasawi at mahigit 4 na po ang sugatan. Pinadadalo ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa executive session ng Senado sa Miyerkules ang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Intelligence and Coordinating Agency at ang National Security Advisor. Umapela si Zubiri sa DND at sa lahat ng law enforcement agencies na agad tugisin at papanagutin ang nasa likod ng pagpapasabog at i-brief ang Senado tungkol sa sitwasyon. Nanawagan din ng Senate President sa Bangsamoro government na makipagtulungan na sa pamahalaan para hanapin ang mga itinuturing na balasubas. Pinaikilos din ng Senador ang Bureau of Immigration o BI sakaling dayuhan man ang nasa likod ng pag-atake, gayon din ang lahat ng assets at intelligence officers ng gobyerno para mapanagot ang mga salarin. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Samantala, pagsuspinde sa operasyon ng SMNI, isinusulong po sa Kamara. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Grace. Pinapasuspinde ni PBA Party List Representative Margarita Nograles sa National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Sa inihaing House Resolution No. 1499 ay binigyan din ni Nograles na nakagawa umano ng paglabag ang SMNI sa terms and conditions ng kanilang prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11422. Tinukoy sa resolusyon na hindi umano natupad ng SMNI ang mandato nito na huwag gamitin ang kanilang istasyon o pasilidad sa pagpapakalat ng false o maling mga impormasyon. Kasama din dito ang paglalabas ng balanced o patas na mga programa, pagsusulong ng public participation at pag-ayon sa ethics ng tapat at na negosyo at marami pang iba. Gid ni Nograles tungkulin ng NTC na kumilos habang nakabimbin pa ang rekomendasyon ng House Committee on Legislative Franchises ukol sa mga paglabag ng SMNI. Pangunahin ang report nitong gumastos ng 1.8 billion pesos si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang pag-travel pero wala naman pala itong katotohanan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Bomb signature sa pagsabog sa Mindanao State University na alam na po ng Philippine National Police. Narito naman ang report mula kay Angel Ronquillo. Angel. Inaalam na ng Philippine National Police kung ano ang ginamit at triggering device sa pampasabog na ginamit sa Mindanao State University sa Marawi City linggo ng umaga. Ayon kay PNP PAO Chief Police Colonel Jean Fajardo, pinag-aaralan na ng Binong Special Investigation Task Group kung timer o cellphone na ginamit na triggering device. Ito'y matapos ma-recover ng PNP ang bomb fragment na mula sa 60mm na mortar. Ani Fajardo, lain nitong matukoy ang bomb signature na malaking tulong sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Una nang sinabi ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, Regional Director Police Brigadier General Alan Noblesa na meron ng 2 person of interest sa insidente at kanilang tinitignan ang pagkakasangkot ng mga ito sa mga nakalipas sa bus bombing sa Mindanao. Angel Ronquillo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat po, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. Samantala, Human Rights Office at Gender and Development Special Protection Office binuksan na. Narito po ang report ni Gina Mape. Gina. Joel at Darlene, pinagmamalaki ni Justice Secretary Jesus Cristian Liboya ang transformational and revolutionary policies and programs na ipinatutupad ng kagawaran mula nang siya ay manungkulan bilang Justice Secretary. Inihayag ito ni Secretary Remulla ng pasilayaan ng Human Rights Office o HRO at Gender and Development Special Protection Office o GNPO ng Department of Justice sa pagsisimula ng National Human Rights Consciousness Week ngayong linggo. Itinagmamalaki rin ang kalihim na sa loob na 126 years ng DOJ ay manoon ng 2 tanggapan na magpapatupad ng makatao at maka-human rights-centric justice system. Ayon kay Remulla, napapanahon na ang paglulusad ng HRO at GSPO na natapat sa selebrasyon ng National Human Rights Consciousness Week.
Binanggit ng kalihim na 2 taon na ang Republic Act No. 9201 o ang National Human Rights Week na iginaraos mula December 4 hanggang December 10 ng bawat taon. Ngunit yan lamang anya na itatag ang 2 tanggapan. Sa ilalim ng naturang batas, inaatasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kasama na ang DOJ na bigyang kamalayaan ng mga mamamayan patungkol sa kanilang karapatang pantao. Ibinigay rin ni Secretary Remulla ang mga Department Circulars 11, 13, 005 at 20 patungkol sa mababang piyansa, mandatory autopsy, automatic dismissal ng mga kaso sa first level courts na walang palalo at case build-up. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Ang oras Report. po sa buong kapuluan, 5 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Ang oras ay hatid ng GSIS, Government Service Insurance System. Abot kamay ang ginhawa sa tulong ng GSIS Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Pwede na makapag-loan ng hanggang 5 milyong piso. 6% lang ang interes at hanggang 15 years ang paying period. Kahit isang buwan ka pa lang sa serbisyo, pwede nang mag-apply. Gamitin lang ang GSIS Touch App para mag-apply. For more details, visit www.gsis.gov.ph. Maraming salamat, GSIS. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene At Olanyo. iba pang mga naglalagam live at buong mga balita. Metro News. Metro News. Ito po ha, sa mga mawawala ng kuryente, makinig mabuti. Ilang bahagi po ng Metro Manila, Laguna, Bulacan at Quezon ang makararanas po ng temporary power outages simula ngayong araw hanggang December 10. Sa abiso na inilabas ng Meralco, nakasaad na ipapatupad ang power outage upang bigyang daan ang maintenance work sa naturang mga lugar. Kabilang sa mawawala ng supply ng kuryente ngayong araw po ito ha, December 5, ay ilang bahagi ng Batasan Hills, Quezon City mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at ilang bahagi naman ng Alabang, Muntinlupa City mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mawawalan din ng kuryente sa December 6, bukas po yan, sa ilang bahagi ng San Jose del Monte sa Bulacan sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa December 7 naman, mawawalan ng kuryente sa bahagi ng Santa Rosa City sa Laguna mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang December 8 naman, makakaranas ng power outage ang mga residente na may Kawayan, Bulacan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Mawawalan din ng kuryente sa ilang bahagi ng Tayabas City sa Quezon sa December 10 mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 5 ng madaling araw. Metro News. Metro News. Muling pinalalahanan ng MMDA ang publiko hinggil sa mahigpit na pagbabawal sa pagdaan sa EDSA busway ng mga hindi otorisadong sasakyan, lalo na ang mga bisikleta. Inahayag ito ng MMDA kasunod ng natanggap na video ng ahensya kung saan ilang grupo ng mga kabataang siklista ang dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Pasay City. Makikita sa video na nagmamadaling pumadyak ang mga bisikleta dahil mayroong bus sa kanilang likuran. Paalala ng MMDA, aabot sa 5,000 pesos hanggang 40,000 pesos ang multa sa pagdaan sa busway kung saan maaari pang mapawalang bisa ang lisensya ng dawit na driver. Balitang Fromdi. Balitang Fromdi. 7 biktima po ng pambobomba sa Mindanao State University sa ilalim sa operasyon dahil sa tinamong pinsala. Narito naman ang report mula kay Jonah Makilan. Jonah. Sa ilalim sa operasyon ng 7 individual na nakakonfine sa ospital dahil sa tinamong sugat mula sa pambobomba sa Mindanao State University sa Lanao del Sur. Ayon kay BARM spokesperson na Gibbs Sinaribo, patay ito sa datos na ibinigay sa kanila ng Emergency Operations Center ng Provincial Government ng Lanao del Sur at ng Incident Command Post sa MSU. Bukod naman sa 7 individual na sasailalim sa surgeries, 4 ang kumpirmadong nasawi dahil sa insidente. 43 naman na nagtamo ng minor injuries dahil sa pagsabog. Nilinaw naman ni Sinaribo na sasagutin ng regional government ang gasto sa ospital ng mga biktima. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Isang lalaki sa New York walang habas na pinagsasaksak ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya. Detalye po ihahatid ni Rosemay Miranda. Pinagsasaksak ng isang lalaki mula sa New York
ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya, habang 2 namang pulis ang nasugatan bago ito mabaril at mapatay. Ayon kay NYPD Chief Jeffrey Madre, rumisponde sila sa Far Rockaway sa Queensboro nitong umaga ng Linggo matapos makatanggap ng tawag mula sa isang babae upang iulat ang kanyang pinsan na pumapatay sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Pagdating sa pinangyarihan ng krimen, nakita ng 2 opisyal ang isang lalaki na lumabas ng bahay na kanilang nilapitan, ngunit ang 38 anyos na suspect ay sinunggaban sila gamit ang kutsilyo bago pinaputukan ito ng isang officer na ikinasawi nito. Sa labas ng bahay, nakita ng mga otoridad ang 11 taong gulang na bata na lubhang sugatan na agad na dinala sa ospital, ngunit pinawian din ng buhay. Habang na makapasok naman ang mga ito sa bahay, ay nadiskubre ang 3 pang mga biktima na isang 12 taong gulang na bata, 44 na taong gulang na babae, at isang lalaki na nasa 30 taong gulang. Ang isa pang 61 taong gulang na babae ay dinala naman sa ospital dahil sa tinamong pinsala sa pananaksak, gayon din ang isang pulis na rumisponde sa insidente. Ayon pa sa pulisya, ang sospek ay una nang naaresto dahil sa insidente ng domestic violence, habang sa ngayon ay patuloy pa ring iniimbestigahan ang motibo sa pananaksak. Ako po si Rosemay Miranda ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! At sa Sports Alert, Indiana Pacers at Boston Celtics. Unang sasalang para sa kauna-unahang in-season tournament knockout game ng NBA. Narito naman ang report mula kay Mika Fajardo. Mika. Nakatakdang magharap ang Boston Celtics at Indiana Pacers para sa unang knockout game ng NBA in-season tournament na gaganapin ngayong araw sa Indianapolis. Nauna nang nagharap ang 2 koponan noong nakaraang buwan sa regular season ng NBA kung saan na ipanalo ng Bostons ang laro. Sinabi ni Celtics coach Joe Mazzulla na ang kanilang susi upang magtagumpay ay si Celtics forward Al Horford na sa kanyang huling 2 laro bilang starter ay may 36 points, 15 rebounds, 9 assists at 5 blocks. Maaari magkaharap muli ang Celtics at Pacers nang wala si Tyrese Haliburton sa pagkakataong ito. Iyan ay dahil sa naramdaman niyang pananakit ng tuhod sa naging laban nila noong Linggo kontra sa Miami. Sinabi naman ni Pacers coach Rick Carlisle, maglalaro man o hindi si Haliburton, malaki pa rin ang kanilang laban sa Celtics dahil ang laro ay gaganapin sa kanilang home court. Samantala, abante sa semifinals ang mananalo, nagaganapin naman sa Webes sa Las Vegas, habang ang finals naman ay nakatakda sa Sabado. Sa iba pang sports alert, agad namang sinalubong ng pagkapanalo ang pagbabalik court ni Barangay Ginebra guard L.A. Tenorio sa kanilang laro laban sa Terra Firma Jeep nitong Linggo para sa 2023 PBA Commissioner's Cup sa PhilSports Arena. Iyan ay matapos ang naging pahinga ni Tenorio dahil sa kanyang naging gamutan para sa kanyang stage 3 colon cancer. Pinaunahan ni Jean King Simport, Tony Bishop at Christian Standhardinger ang laban na nagbigay daan sa kanila upang umabante sa 2nd pwesto kasama ng Meralco sa current standing ng liga. Samantala, ang susunod na laban ng Ginebra ay sa December 9 kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo, the pride of Tondo. Showbiz Balita! Para naman sa ating Showbiz Balita, alamin natin ang latest sa mundo ng mga marites. Ihatid po sa atin yan ang Beshi ng Bayan, Keniga Costa. Good morning! Happy and blessed Tuesday morning mga Beshi! Narito na ang mga latest, chika, sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, usap-usapan pa rin ngayon sa social media ang cryptic post ng nakatatandang kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay Bernardo. Ang naturang post ay tila may pasaring umano tungkol sa karma na hango sa lyrics ng kanta ng American singer-songwriter na si Taylor Swift na may titulong Karma. Hinala ng mga netizens, maaring tumutukoy ito sa cheating na posibleng totoong sanhi ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel Padilla na kailan lamang ang inanunsyo matapos ang 11 taong pagiging magkarelasyon. Ilang linggo na nga ang pinag-uusapan ang di umano'y hiwalayan ni na Catherine at Daniel mula nang aminin ito ng dalawa noong November 30 na inihayag sa pamamagitan ng Instagram post. Sa inilabas naman ng statement ng ABS-CBN na home network ng Katniel, inihayag nito na nirerespeto at nauunawaan ng management at ng Star Magic ang naging desisyon ni na Catherine at Daniel na maghiwalay na.
Kasabay ng hiling na irespeto ang naging pahayag at pasya ng dating magka-love team at magkasintahan. Samantala, kabilang naman sa makilala ng Kennedy Center Honors ang mga international singer na sina Dionne Warwick, Sir Barry Gibb ng Bee Gees, rapper and actress Queen Latifah, gayon din ang comedian and Tony and Emmy winning actor and writer na si Billy Crystal at ang opera star na si Renee Fleming para sa kanilang kontribusyon at achievements sa larangan ng arts. Pinuri ni US President Joe Biden ang mga kontribusyon ng mga nabanggit sa ginanap na pagtitipon sa White House bago ang special show para sa naturang pagkilala. Sa naturang show, binigyan ng tribute ang 82-year-old singer na si Warwick na sumikat bilang isang pop music star simula noong 1960s na nakabenta ng 100 million records, kabilang ang mga sikat na awitin nitong I'll Never Lose This Way Again at That's What Friends Are For. Binigyan pugay din ang 53-year-old musician and actress na si Queen Latifah na kilala sa mga pelikulang Chicago at Bring Down the House at nagwagi na rin ng Grammy Award bilang Best Solo Rap Performance noong 1994. Isinelebra rin ang kontribusyon ng 77-year-old singer and songwriter na si Sir Barry Gibb ng grupong Bee Gees na inalala at binigyang pugay sa kanyang speech ang mga yumaong kapatid na bahagi ng grupo na sina Robin at Morris. Ang Bee Gees ay nakabenta na ng mahigit 220 million records sa buong mundo at nagwagi ng 9 na Grammys at kilala sa kanilang mga awitin gaya ng Stayin' Alive at How Deep Is Your Love. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz, chika! Ako yung showbiz reporter, Kenny Acosta. Happy and blessed Tuesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa Balitang Kakaiba, tortoise na mula sa isla ng St. Helena. Kinilala ng Guinness World Record bilang oldest living land animal sa edad na 191. Narito po ang Balitang Kakaiba ni Doc Justin. Doc, good morning. Good morning, Joel. Good morning, Darlene. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, araw ng Martes, December 5. Ang ating tampok na balita sa ating Balitang Kakaiba, kinilala nga ng Guinness World Record ang isang tortoise mula sa isla ng St. Helena bilang world's oldest living land animal sa edad na 191. Ang sa Guinness, noong Nobyembre lamang, nagdiwang ng ika-171 na kaarawan ng tortoise na pinangalan ng Jonathan. Si Jonathan ay isang Seychelles giant tortoise na may average lifespan na 150 years old. Inayag ng Guinness na posibleng mas matanda pa si Jonathan kay Doc Justin. Matanda pa si Jonathan sa edad nitong 191 dahil 50 years old na ito nang dalhin ito sa isla mula sa Seychelles noong 1882. Sinabi naman ng veterinarya na si Joe Collins na bulag na at wala nang pangamoy si Jonathan pero malakas pa rin itong kumain. Manumanuan niyang pinapakain ito ng prutas at gulay para sa kanyang kalusugan. Okay. Ano ang ating advice, ganda? Well, ang ating advice ganda dito, nais ko lamang po itong basahin ulit, no? Sabi dito, manumanuan niya itong pinapakain ng prutas at gulay. So kung itong si tortoise ay umabot ng ganyang edad, talagang malaking bagay ang pagkain ng prutas, gulay at maging ng isda, no? So yan ay ating natutunan dito na minsan-minsan huwag naman kumain ng karne, pero iba pa rin ang epekto talaga ng gulay at saka ng prutas, Darlene at saka Joel. Masustansya talaga. Ano? Kasi kung mapapansin mo, pag ang gulay ang nabubulok, walang amoy. Pero pag karne ang nabulok, grabe ang amoy. So, imagine the effect sa katawan ng tao. Ano? So, ganun pa man, happy birthday sa kanya. 191 years old. Oh, happy birthday. Sumobra siya sa 150, no? Oo, yun expectation. Ha? Expected na mga ganyang klase niya na may 150.
May nagtatanong dito, Doc Justin, si Eddie Mendoza, may hangover ka raw ho ba? Baka naginom ka raw kagabi. Bakit naman? Ibalik ko ang tanong sa'yo, Eddie. Kasama si Hannibal eh. Tanong mo. Hindi, may hangover ka mo kagabi. Kaya kailangan natin kumain ng gulay at prutas dahil balay mo, abutin din tayo nitong 191 years old na ito. Pero tayo, mga kaibigan, tulad nung tortoise, di ba? Sinusubuhan, pinapakain. Pero minsan mag-iingat po tayo sa pagpapakain din. Bakit? Yung pagsubo mo, di ba? Yung parang, sa tao, di ba? Lalo na ho sa isang tao na, naku po, yung punong-puno ng matatamis ang kanilang mga labi. Pero sa puso po nila, mayroon para po silang ahas na may kamandag, mga kaibigan. Baka kasi ang ahas po, mga kaibigan, kahit po magbalat kayo yan, magpalit po ng anyo yan, ahas pa rin po yan. Okay? Pwede ba yon? Pwede? Pwede. Wag tayong baka subo ka ng subo para lang may lumabas na matamis sa kanyang dila, ingat po tayo. Baka hindi natin yung sinusubuan po natin, siya rin po yung mga ahas sa atin. Tutuklawin na lang, Tutuklawin ka. Di ba? Anyway. Ano mo yung story nun, yung isang babae na nag-alaga ng malaking ahas, ng sawa? Di ba meron ganon yung alagang sawa? Hannibal, di ba? Hannibal, nakikinig ka ba? Wala si Kuya Dennis di maunahan ngayon. Bakit kaya? Nawawala siya ngayon. Alam mo yon, Doc Justin? Tapos, siya, pinapakain niya yun. Tapos dumating sa punto na parang ilang linggo na yata na ayaw kumain. Hindi kumakain. So, parang pina-hospital, pina-vet pa. Pero hindi niya alam, siya na pala yung tina-target na kinain. Kaya, ingat tayo, Cecilia Profino, Madam. At ang ahas, marami sa paligid, mga kaibigan. Dahil nyo yan. Minsan ho, po yan yung mga ahas na po yan nagmumukhang tao. Ilan ho ahas. Minsan po ay... Hindi na lang pala ngayon sa kagubatan. Nagpapalit ho ng anyo. Oo, parang po yan, yung tawag sa wakwak. Wakwak. Wakwak da. Sa probinsya ni Dancy. Di ba yung nagpapalit ng anyong yung maligno, yun, yung wakwak na tawag yun. Wakwak the flying kikik. Okay, Joel. Okay. Sagutin ko lang isang assignment dito ng isa nating nag-message dito. Bakit nga daw kasi kulay green ang blackboard? Kasi, alam mo, ito ang sagot dito ay talagang pinag-isipan rin, Darlene at Joel. Noon kasi talaga nakasanayang ang blackboard. Kaso, nung pinag-aralan ito ng mga eksperto, pag itong mga bata, may epekto pala sa psychology, may negative effect pala sa mga bata pag laging black ang kanilang nakikita. So, pinalitan siya ng kulay. Pero noon talaga, blackboard talaga, black lang ang... itim talaga. Itim talaga. Sabi kasi, alam mo, siyempre, araw-araw makikita ng mga bata ang kulay na yan. So, talagang nakasanayan na ang blackboard, tinawag na siyang blackboard. Alam mo sa amin sa Paris? Sa Paris. Alam mo ba yung sa Paris? Alam mo yun? Paris. Paris. Diyan lang yun. Sa Italy yun alam niyo ba na ang Italy malapit po sa sa Cagayan? Cagayan Valley. Doon makikita ang Paris. Paris. Doc! Joke lang. Anong meron sa inyo sa Paris? Sa Paris? Blackboard. Pero kulay green siya. Kulay green na blackboard. Diba? Tapos mayroon pa dito, bakit
bakit tinawag na brown out? Oh. Hindi naman Wala brown, kang kita. Oh. brown out. Uy, naranasan namin yung kahapon, namatayan kami ng isang malaking koi na isda sa walang kuryente. From 10:30 hanggang Dahil dun sa aksidente? 6 o'clock yata, 7. Oo. Ganun katagal yung brown out. Alam mo, Doc Justin, ang ginawa nung naming kagabi kasama yung mga kasama natin sa bahay. Kumuha sila ng ng stick. Tapos para lang magka-oxygen, dalawa yung ikot-ikot. Para lang mag-bubble siya. Joel, may assignment na tayo para bukas galing kay Dr. Lloyda Diaz. Lloyda Diaz. Sige, ano yun? Aldam natin ito para bukas. Si Mami Lloyda. Si Mami Lloyda nga. Anong assignment? Dating Principal yan Dr. Lloyda Diaz. Sabi Si niya, Doktor. Doktor, bakit wake ang tawag sa lamay ng patay? Patay na nga at hindi ito gising. Sige, natin ang tanong mo para bukas sa ating balitang kakaiba, araw ng Wednesday, December 6. Noted na ito. Okay? Sige. Sige. Okay na tayo. Okay. Sige. Sige. Alright. Maraming salamat, Doc Justin, sa inyo ni Sir John. Ingat kayo sa biyahe nyo, ha? Nila Kuya Ray at ni Lino. Sige. Naliligo na si Sir John. Okay. Meron siya ngayon tatagpo na isang magandang dilag na taga-Caloocan. Okay. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito po ng Martes, mga kaibigan. December 5, 2023. Kami ho ang mga naging tagapagbalita. Joel Malasakit, Man Gorospe. At Dardito Ranyo. At ito ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 20 days bago ang araw ng Pasko. Maraming salamat. 7:17 na po ng umaga.